mo ron? Gago yun! Kapalitan nyo, tawag? Nang gagago eh. Ang liwanag sa Biblia, pinapainom lahat. Tapos siya lang ang iinom, ikaw hindi ka papainumin. O, ginagago ka o hindi? May Biblia, ginagago ka eh. Lalo na kung walang Biblia, di ka gaguhin. Naman kayo. Tapos sasabihin nyo, nagmumura ako, hindi lang kayo sanay makinig sa mga ngaral na nagsasabi ng totoo. Ang karamihang born again membro ni Manalo, nasanay na binobola ng mga pastor nila. Salamat po, kapatid. Salamat po. Kapatid, ito, tandaan mo itong talata, bibigay ko sa iyo. Sa lahat ng Biblia, nakasulat ito. Timoteo 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao, o makikita man. Yung palang Ama sa langit, hindi nakita yun ng sino man tao o makikita man. Eh kung si Kristo'y tao, lumalabas hanggang ngayon, hindi niya pa nakikita yung Ama. Eh ulitin mo isa lata, ulitin mo. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao, o makikita man. Sumakanya nawa ang paghaharing walang hanggan, siya nawa. Amen. Kaya, ang Panginoon Kristo, hindi tao yun. Nakita niya Ama eh. Eh walang taong nakakita kailanman sa Diyos eh. Eh nakita niya Ama. Ano ba naman logic yun? Walang taong nakakita kailanman. Nung sabihin niya na walang taong nakakita kailanman sa Diyos, eh nakita niya dahil hindi siya ayun. Ganun yun, kapatid. Kapatid, ito, tandaan mo itong talata, bibig. Di po ba mas maganda kung magkaroon na lang po ng kanya-kanyang respeto sa paniniwala? Respeto? Apo. Ay, masamang respetuhin yung mali. Masama yun. Alam mo, kasi, tinan ninyo, mga kababayan, maganda ang layunin mo, kapatid. Nakikita ko yung puso mo, maganda, malinis. Pero, mag-i-inject ako sa'yo ng diwa galing sa Diyos, hindi galing sa akin. Ako rin ganun eh. Nung bata akong maliit, ayoko ng gulo. Nung ako'y tumanda, ayoko ng away. Hindi ako nakikipag-away o hindi ako nakikipag-usap sa mga umpok-umpok. Dahil yung mga pinag-uusapang kayabangan, ayoko nun eh. Mas gusto ko pang magbasa, mag-aral, kaysa makipagkwentuhan ko sa mga kababata ko. Yun ang naranasan kong pagkabata eh. Pero ang isang ayoko yung may kukontrahin ako o may aawain ako o kaya hindi ko sasangayunan. Ayoko nun. Pero nung matuto ko ng Biblia, na iba ang pagkakilala ko sa buhay. Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Tandaan niya. Ngayon, ano ang batayan ko? Na masama na yung mali, hindi mo kukontrahin. Bakit ganon? Ba't ko sinasabi yun? Pag mali, dapat punahin. Pag mali, dapat sawayin. Pag mali, dapat pigilan. Kasi sabi ng Diyos tres G's ng Tito. Pakinggan niyo. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Pinapasaway ba yung mali? Ito sa mga ngaral yan, sumawata ka, sumaway ka. O pag sumasaway ba mali? Ba't hindi na lang natin igalang ang pananampalataya ng isa't isa? Kung mali, ba't ko igagalang? Ibig mo sabihin, ang paniniwala mo si Kristo, tao, ha? Tapos sabihin ko, ginagalang ko yan, amen. Ganun ba? Pag sinabi mo si Kristo, tao, sisigaw ako. Hindi tao si Kristo, kundi nagkatawang tao. Yun ang sasabihin ko.